from this to this. Ayan, ang ganda ng kinalabasan niya. A Day in My Life Vlog! Yay! Day 5 na tayo! Ito na yung last day natin sa pag-prepare for our salon. Grabe, yung puyat ko dito, yung pagod ko. Mag-aalas 5 na ng umaga nung nakatulog ako. Pinilit kong gumising na mas maaga, alas 6, para magising ko yung mga anak ko, makapasok sila. Pero hindi kinaya ng katawan ko. Tapos alas 8, nag-ayos na kami. Ito, inaayos na ni Abigail sa mga nail area yung mga dadalhin namin sa pwesto. Pero yung mga ibang gamit namin, inayos ka na nung madaling araw. Sa my lash area, ayan, nagpasama na ako sa hubby ko na maghatid ng mga ibang gamit. Hapon na that time kasi natulog ako ng 12 to 2 para maano ko yung energy ko. Pagkalabas ko ng kotse, ayan, nabasa ako kasi ang lakas ng ulan. Kaya naman hinintay namin yung ulan na tumila para makalabas na kami at ma-open ko na yung pwesto. Yan, ang lakas ng ulan. At dahil sa ulan, ayan, na late kami nakapunta dito sa pwesto. At dahil din mahirap ibiyahe yung lash bed. Kaya naman ninuli na lang namin na ipunta dito yung lash bed. Tapos hindi ko napaayos yung sliding door ng maayos. Kaya mga client, bear with us po. Maingay po yung window namin. I mean yung sliding door po namin. Sumisigaw po ha. Huwag kayo po magugulat. Okay? Tapos yung internet hindi siya nakabit kasi muulan. Siyempre kawawa naman pag nakuryente yung pupunta sa poste, diba? Pero hindi yan ang hadlang para hindi kami mag-open bukas. Akala ko nga hindi nga namin matatapos ito. Kanina habang nag-aayos ako, napapaisip ako, ano kaya kung reschedule ko na lang yung opening ko? Pero hindi. Itutuloy ang opening. May mga client na kasi nakabook kaya hindi siya pwedeng ma-delay. Tapos yan merong incident. Ayan, napunit ko. Hindi pa kami naka-open tapos nakapunit na ako. May sira na agad yung floor mat. And then nasakto din na dumating yung chair na in-order ko sa Shopee. Ang gusto ko talagang i-order yung brown or white. Pero pag white kasi, madumi. Ang available doon sa store na pinag-orderan ko ay yan, kulay blue at saka yung white. Okay lang naman kung blue kasi maganda naman siya in person. And very comfy po siya. At habang andito ko sa pwesto, naiwan sila sa bahay. Ayan, nag-aayos sila at meron sila nakalkal na mga singsing. Tinapon na kasi namin yung mga hindi namin magagamit. Pero anyways, ayan, balik tayo dito sa pwesto. Ganyan po siya, nasa taas po yung upuan kasi for pedi po siya. Aakyat po yung client sa taas and then hindi na po yuyuko yung nail tech, hindi na sasakit ang liko. Tulad nga ng sinabi ko sa mga nakarang videos ko, ayan, may PCOS po ako kaya ganyan po yung katawan ko, mataba po ako. At nahihirapan po ako mag-pedicure pag yuyuko po ako, masakit sa likod at saka yung tiyan na iipit. Lagi ko talaga kasi nakikita yan din sa newsfeed ko. Ang hirap din kasi mag-pedicure mga madam sir. Kaya kailangan namin mag-isip kung ano yung mas ikakaganda ng pwesto at maging relax ang mga client at relax din ang nail tech. Pag relax ang nail tech, maganda ang kakalabasan ng mga nails nyo. Kaya nga sa mga nagpapa-home service, ayan, mahirap po mag-home service kaya may home service fee po kami. Which is namamahalan yung iba. Kaya mas maganda na lang po mag-book na lang po kayo dito sa pwesto namin. Very comfy po dito sa amin. So pa-assemble done. Ayan. Ang comfy po ng sofa nito. Nabili ko siya sa Shopee last year pa. Inuuna ko talagang i-assemble lahat ng mga malalaki bago ko ayusin yung mga maliliit na bagay. Para mabilis yung pag-ayos namin dito sa pwesto. That time, hindi pa sila nakapunta. Hinihintay nila Abigail na tumila yung ulan kasi baka mabasa yung mga gamit namin. Naka-e-bike lang kasi sila. Tapos yung inarkila naming tricycle, naghatid pa po ng mga estudyante. Tapos umulan ulit ng malakas. Ayan, hindi na naman natuloy. Tapos yung anak ko, nag-practice siya ng volleyball, walang tao sa bahay, tas nung pumunta na yung tricycle driver, wala na. Hindi na naman nakuha yung lash bed. Nung tumila na yung ulan, ayan, nakuha na yung lash bed kasi nandun na din yung anak ko sa bahay. As you can see, ayan na siya, tapos na. Hala! Maraming salamat, O Lord. Napakabuti mo sa buhay ko, namin, sa family ko, O Lord. And prayers do powerful. Kaya naman kung may hinihiling ka sa Panginoon, don't give up. Pray until you achieve it.